Natapos na ng mga piskal ang unang pagsusuri sa mga reklamong kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Dumaan na ito sa evaluation stage at nakatakdang umusad patungo sa mas formal na inquiry. Kapag natanggap na ng panel ang mga dokumento, magpapadala ng opisyal na abiso upang ma-schedule ang pagdinig sa mga susunod na araw. Mahalaga ang hakbang na ito upang malaman kung dapat nang dalhin sa korte ang mga kaso. Noon pa man, nag-file na ng seryosong reklamo ang mga pamilya ng mga nawawala laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang sangkot, kasama na ang mga alegasyong may kinalaman sa wrongful restraint at wrongful detention. Samantala, inalis muna pansamantala ng National Police Commission sa tungkulin si Brigadier General Romeo Macapaz, dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group at kasalukuyang pinuno ng Police Regional Office 12. Ang preventive suspension ay maaaring tumagal ng hanggang 90 araw. Inihay nito matapos magsampa ng reklamo noong ika-16 ng Agosto ang whistleblower na si Elakim Patidongan at ang kanyang kapatid na si Julie Dondon Patidongan. Ayon sa kanila, kinuha umano ng general ang kanilang mga cellphone, hindi ito ibinalik at tinanggal pa ang ilang mensahe at memory card na sinasabing mahalaga sana bilang ebidensya sa kaso. Sa mga oras na ipinaliwanag ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chair ng Police Commission, na ang aksyong ito ay hindi nangangahulugang may napatunayang kasalanan na agad laban sa opisyal. Isa lamang itong paraan para mapanatili ang pagiging patas at credible ng investigasyon at matiyak na hindi maimpluwensyahan ang mga saksi o ebidensya habang nagpapatuloy ang proseso. Matatanda ang umingay ang kaso dahil sa pagkawala ng 34 na sabungero mula taong 2021 hanggang 2022. Isa sa mga bumalik na whistleblower ang nagsabi na maaaring may mga inilubog sa isang lawa, bagay na muling nagbigay ng bigat sa usapin. Dagdag pa rito, naghain din ang mga pamilya ng iba pang reklamo tulad ng wrongful detention, bribery at obstruction na sinasabing nakaapekto sa investigasyon. Kinumpirma naman ng Department of Justice na ang mga reklamong ito ay nakapasa na sa evaluation at tuloy na sa mas formal na inquiry. Sinabi ng isang piskal na maglalabas na ng sabpina sa oras na makumpleto ang mga record ng kaso upang maisagawa ang mas masusing pagtatanong at pag-aaral. Sa mga oras na tumitindi ang interes ng publiko, nanawagan ng ilang mambabatas na siguruhing hindi lamang maliliit na tao ang habulin sa kaso. Sinabi nilang dapat ding imbestigahan ang mga may impluwensyang tao upang masigurong walang makakalusot at manatiling fair ang proseso. Kasabay nito, tiniyak din ng mga otoridad na nakalatag na ang mga aksyon para sa proteksyon ng mga whistleblower. Bagamat wala pang formal na kasunduan, sinabi ng mga opisyal na ligtas at maayos pa rin ang kanilang kalagayan. Habang umuusad ang kaso, nakatutok ang mga kinauukulan sa pagpapanatili ng malinaw na proseso at transparency. Nais nilang maabot ang buong katotohanan at makamtan ang katarungan, hindi lamang para sa mga nawawala, kundi para na rin sa mga pamilyang patuloy na umaasa sa hustisya. Ang pagsasama ng maingat na aksyon, fair na pagdinig at proteksyon sa mga saksi ay nakikitang susi upang tuluyan nang maresolba ang matagal nang iniimbestigahang usapin ng mga nawawalang sabungero. Sa mga nakalipas na linggo, naging usap-usapan sa publiko ang mga larawan at video na ipinapakita ang marangyang pamumuhay ng ilang kamag-anak ng mga negosyanteng konektado sa mga kontrata ng pamahalaan. May mga kaanak ng mga kontraktor na nagbahagi ng kanilang paglalakbay, mamahaling sasakyan at mga branded na kagamitan. Agad itong napansin ni Mayor Vico Soto at nagsalita siya ng direkta tungkol dito. Sinabi ni Mayor Soto na hindi dapat hangaan ang ganong pagpapakita ng yaman. Ayon sa kanya, gawin nating hindi komportable. Gawin nating hindi ito isang bagay na nakaka-inspire. Ipinaliwanag niya na kailangang kilalanin ng mga tao kung kailan hindi na naaangkop ang ganong uri ng pagpapakita, lalo na kung may koneksyon ito sa mga kontratang pinupunduhan ng gobyerno. Para sa kanya, hindi ang pagkakaroon ng yaman ang issue, kundi kung paano ito ipinapakita at ano ang kahulugan nito. Dagdag pa niya, walang masama kung mayaman kung galing ito sa tapat na paraan. Pero kung may kinalaman ito sa mga proyektong galing sa buwis ng tao, dapat mas maging mapanuri ang lahat. Itinuro rin ng alkalde na marami na ang nasanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging tila normal ito.
Binalaan niya na kung magpapatuloy ang ganitong pananaw, mas lalong tatatag ang kultura ng pagtanggap sa hindi ka nais-nais na gawain. Kung gusto nila ng atensyon, ibigay natin, pero hindi paghanga, diin niya. Nagbigay rin ng paalala ang ilang pambansang opisyal. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino ay nanawagan sa mga Pilipino na huwag gawing huwaran ang pagyayabang ng sobra-sobrang kayamanan. Sinabi niya na kung may kinalaman ito sa pundo ng bayan, tungkulin ng mga mamamayan na maningil ng pananagutan. Dagdag pa ni Tolentino, ang sobrang paghanga sa labis na luho ay maaring magbago ng pananaw ng kabataan na baka isipin nilang mas madaling magpayaman sa maling paraan kaysa sa masipag at tapat na gawain. Kasabay nito, iginiit ni Mayor Soto ang transparency sa mga proyekto ng flood control sa lungsod. Inihayag niya na humiling ang kanyang opisina sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga dokumentong para suriin kung maayos ba ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto. Binigyang diin niya na mahalagang may access ang lokal na pamahalaan sa impormasyon upang masiguro na ang mga proyekto ay nakatutugon sa pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa niya, karapatan ng mga residente ng Pasig na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng bayan, lalo na sa mga programang layong protektahan sila laban sa pagbaha. Sa paglalapat ng dalawang isyu, ang pagpapakita ng luho at ang pangangailangan ng transparency, itinuro ni Soto ang mas malaking usapin, kung paano hinuhubog ng lipunan ang mga bagay na tinatanggap bilang tama. Ipinaliwanag niya na bawat isa ay may papel sa paghubog ng normal na pananaw. Kahit hindi direktang nakikinabang ang mga tao, may mga pagkakataong nagiging bahagi sila ng problema dahil sa pagtanggap o pananahimik. Ang pagkilala rito ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Nilinaw muli ng alkalde na hindi masama ang maging mayaman kung galing ito sa tapat at malinaw na paraan. Ngunit kung ang marangyang pamumuhay ay hayagang ipinapakita ng mga may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan, dapat itong maging dahilan para magtanong, ano ang ipinagdiriwang at para kanino? Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng pamamahala, kundi pati kultura. Kung hihinto ang mga tao sa paghanga sa ganitong gawain at sa halip ay makita ito bilang paalala ng mga dapat itama, saka lamang makakamtan ang tunay na pananagutan. Sa kanyang mga pahayag, umaasa si Mayor Vico Soto na mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang integridad kaysa sa panlabas na anyo at tiyakin na ang tiwala ng publiko ay napoprotektahan sa pamamagitan ng transparency at malinaw na aksyon. Actually, interesting itong article na kumalat kanina. At bakit interesting ito? Well, to summarize this article na ipinost rin sa mga Facebook pages, sinasabing ang pagsibak kay Torre ay posible daw sa hindi nito pagpayag na pagpirma ng isang dokumento. At ano itong dokumento na ito? Well, ayon lang naman sa nasabing article, ay ito ay patungkol sa additional 8 bilyong piso na funding para sa pagbili ng armas para sa mga kapulisan. Na ayon naman diyan sa post ay di umano'y hindi pumayag si Torre. Na dahil daw diyan sa hindi pagpirma ni Torre, diyan daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng DILG. Well, interesting, di ba? Anyway, kung ito man ang katotohanan lumalabas na parang ang gusto ni Torre ay maiwasan ang posibleng corruption kung pipirma siya dun sa diumano'y additional 8 bilyong piso. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit hindi na rin nagreklamo pa si Torre sa ginawang pagsibak sa kanya? Pero ang pinakamalaking tanong sino ba talaga ang nasa likod o sino ba talaga ang tunay na nakisawsaw patungkol sa issue na ito? Anyway, kung meron man correction patungkol sa aking mga nasabi, please correct me if I'm wrong na lang ha. At ito pa yung iba pang balita. Sa mga nagdaang araw, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbago sa pamunuan ng pambansang pulisya. Ang dating pinuno ng PNP, si General Nicolas Torre, ay tinanggal sa kaniyang pwesto matapos lumabas ang isang opisyal na abiso na pirmado noong Agosto 25. Kinabukasan, agad na itinalaga ang bagong pansamantalang pinuno. Si General Jose Melencio Nartates Jr. ang humalili bilang officer in charge upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Bagamat mabilis ang naging pagbabago, tiniyak ng mga opisyal na hindi ito magdudulot ng anumang kaguluhan sa loob ng pambansang pulisya. Ayon sa kanila, tinanggap ni General Torre ang desisyon ng may respeto at maayos na pakikitungo. Pinuri rin ang kaniyang naging kontribusyon sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Claire Castro na may alok na ibang posisyon sa pamahalaan
para kay General Torre. Hindi pa isinasa publiko ang detalye tungkol dito, ngunit malinaw na ito ay opisyal na inihain ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Castro na nakadepende sa magiging pasya ni Torre ang lahat. Kapag siya ay pumayag, saka lamang ilalabas ang kumpletong impormasyon ukol sa bagong pwestong nakalaan para sa kaniya. Mula naman sa ulat ng remate, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga pag-uusap na talaga tungkol sa posibilidad ng reassignment para kay Torre. Gayunman, nilinaw niyang wala pang final na desisyon at nasa general pa rin kung tatanggapin niya ang bagong tungkulin. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ulat, malinaw na ang naging aksyon ay hindi simpleng pagbabago sa liderato. Isa itong paglipat ng isang veteranong pinuno tungo sa panibagong larangan ng paglilingkod. Sa halip na ituring itong pagtatapos, may ihahambing ito sa isang panibagong yugto para kay General Torre na maaaring magbigay daan sa mas malawak na serbisyo publiko. Sa mga oras na pinalitan siya ni General Nartate sa posisyon, pinakita ng gobyerno na ang pangunahing layunin ay manatili ang kaayusan at operasyon ng pambansang pulisya. Nananatili ring bukas ang posibilidad na muling makita si Torre sa isa pang mahalagang pwesto sa gobyerno, isang bagay na hinihintay ng marami kung saan siya muling magsisilbi. Para sa ilan mga kapupong, ang mabilis na palitang ito ay nakakapagtaka, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na bahagi lamang ito ng mas malawak na plano ng administrasyon upang ilagay ang mga tamang tao sa mga angkop na posisyon. Sa ganitong paraan, masisiguro raw na magagamit ang karanasan at kakayahan ng bawat opisyal sa pinakamainam na paraan. Sa ngayon mga kapupong ay tahimik lamang si General Torre tungkol sa kaniyang susunod na hakbang. Hindi pa siya nagbibigay ng malinaw na pahayag ukol sa alok ng Malacanang. Subalit malinaw na nananatili ang respeto ng pamahalaan sa kanya dahil hindi lamang siya tinanggal at iniwan, kundi inalok agad ng isa pang posisyon kung saan magagamit pa rin ang kaniyang kakayahan. Well mga kapupong, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagbabago sa liderato, kundi isang halimbawa kung paano pinapahalagahan ng pamahalaan ang karanasan at serbisyo ng kanilang mga opisyal. Ipinapakita nito na sa kabila ng mabilis na aksyon, ang layunin ay manatiling matatag ang institusyon at mabigyan ng bagong pagkakataon ang mga taong naglaan ng mahabang panahon sa paglilingkod.